Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nika Bianca o iyan sa mga kaibigan niya. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo papunta sa gym ng St. Vincent University. Nasa ika-5 taon na siya sa kursong Bachelor of Science in Electronics and Communication Engineering. Kung papalarin siya ay makakagraduate na siya sa taong iyon. Gustong-gusto niya ang kursong kinukuha niya dahil ganoon din ang kursong tinapos ng yumaong ama niya at itinuturing na idolo na si Engineer Nicolas Bernabe. Mahal na mahal niya ito. Noong nabubuhay pa ito at kapiling pa nila ng Mami Beatrice niya, ay walang araw na hindi sila masaya. Ibinigay nito ang lahat ng pangangailangan nila. Naalala niya na palaging sinasabi noon ng mami niya sa daddy niya na baka masobrahan na ang pag-spoil sa kanya. Well, aminado siya na daddy's girl nga siya. Noong nabubuhay pa ang daddy niya, wala itong ibang pangarap kundi mabigyan siya ng magandang buhay at masamahan siya nito sa pag-akyat sa entablado sa araw ng pagtatapos niya. Kaya nga ganoon na lamang ang pagsisikap niyang mag-aaral lang mabuti. Pero sa kasamaang palad ay hindi na siya nito makikitang umakyat sa entablado para tumanggap ng diploma. May sakit sa puso ang kanyang ama at sa huling atake nito ay hindi na iyon nakayanan ng puso nito. Labis-labis ang paghihinagpis niya dahil ng araw na mamatay ito ay wala siya sa tabi nito. Nasa eskwelahan siya noon kaya hindi man lamang sila nagkausap sa huling sandali ng buhay nito. Malungkot man ay kinailangan niyang magpakatatag alang-alang sa kanyang ina. Kung nahasaktan siya, batid niyang mas doble ang sakit at hinagpis na nadarama nito sa pagkawala ng kabiyak. Nang mamatay ang daddy niya ay pinilit niyang maging malakas para sa kanilang mag-ina. Nag-iisang anak siya kaya walang ibang magtutulungan para makapagsimula uli, kundi sila lamang ng mami niya. Malakas pa ito pero tila nawala na ito ng ganang mabuhay mula nang pumanaw ang daddy niya. Kaya nga kahit nahasaktan at nagdadalamhati pa rin siya ng mga panahong iyon, ay iwinaksi niya iyon at nagpakatatag siya. Patuloy pa rin niyang inalalayan ang kanyang ina. Pero marami nang nagbago sa buhay nilang mag-ina mula nang mamatay ang daddy niya. Biglang naging malayo ang loob sa kanya ng mami niya. Naging malamig ang pakikitungo nito sa kanya at kung ituring siya ay parang hindi siya nag-e-exist. Hindi niya alam kung bakit ito nagkaganoon. Parang biglang naglaho ang masayahin, smarte at matalinong mami niya at ang pumalit ay isang malungkot at walang pusong Beatrice. Nasasaktan man siya sa naging pagbabago nito ay pilit pa rin niya itong inuunawa. Pero minsan ay hindi na niya maiwasang hindi magtampo rito dahil pakiramdam niya ay kinalimutan na siya nito. Parang nakalimutan nito na gaya nito ay nawalan din siya ng ama. Kung tutuusin, parang hindi lamang ang daddy niya ang nawala sa kanya, kundi maging ang mami niya. Maraming pagkakataon na gusto na niyang sumuko dahil nasasaktan din naman siya. Kung hindi lang marahil sa tulong ng kanyang nobyo na si Aiden Lee, ay baka matagal na rin siyang sumuko sa buhay. Si Aiden. Napangiti siya nang maalala ito. Mahal na mahal niya ito. Half Filipino, half Korean ito kaya gwapo ito. Nakilala niya ito noong nasa kalagitnaan siya ng pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang ama. Napaka-supportive nito sa kanya. Kahit kailan ay hindi siya nito pinabayaan at iniwan. He was always there for her whenever she needed him. Sa tulong nito ay hindi niya naramdamang nag-iisa siya. Nag-aaral din ito sa St. Vincent University. He was taking up Bachelor of Science in Civil Engineering. At gaya niya ay graduating na rin ito. Miyembro ito ng varsity ng basketball team at teammate nito ang kaklase niyang si Miko. Dahil varsity player ay maraming nagkakagusto rito ng mga babaeng estudyante. Hindi niya masisisi ang nobyo niya dahil gwapo naman talaga ito. Paminsan-minsan tuloy ay napapaisip siya kung ano ba ang nagustuhan nito sa kanya. Simpleng babae lang siya. Boyish pa nga siya kung kumilos. Kontento na siya sa blouse, plain shirt at maong pants na madalas ay tineternuhan niya ng sneakers. Palaging nakatali ang mahabang buhok niya na minsan ay itinatago niya sa baseball cap. Palaging sinasabi sa kanya ng kaibigan niyang si Arya na maganda siya. Sana lang daw ay bawasan niya ng kaunti ang pagiging haragan kung kumilos.
Hindi niya iyon pinapansin dahil sa puso niya ay alam niyang babaeng babae siya. Kung hindi ay bakit siya magkakagusto kay Aiden. Speaking of her boyfriend, pupuntahan niya ito sa gym para sorpresahin. Nang araw na iyon ay ika-5 buwang anibersaryo nila bilang magkasintahan. Kaya nag-bake siya ng paborito nitong chocolate cake. Pinaghirapan niyang i-bake iyon. Siniguro niyang masarap ang lasa niyon at magugustuhan nito. See? Paano ko magiging tibo kung may cheesy blood na dumadaloy sa atay at balon-balunan ko? Pagdating niya sa entrance ng gym ay inihanda na niya ang pagkatamis-tamis ng ngiti niya. Natanaw niya si Aiden at ang mga teammates nito na nasa gitna ng basketball court. Dahil nakatalikod ito sa kanya ay hindi agad siya napansin ito. Tatawagin na sana niya ito pero hindi iyon natuloy nang may nagsalitang babae mula sa isang panig ng gym. Hindi niya alam kung bakit biglang naalarma ang kanyang puso. "You're really great, Aiden." Tumingin siya sa direksyon ng babae. Nakita niya ang kaklase ni Aiden na si Opal. Naabot hanggang tainga ang pagkakangiti. Kilala niya ang babaeng ito. Dahil minsan na itong naipakilala sa kanya ni Aiden. Likas na matandain siya kaya hindi niya ito makakalimutan. "That shot was for you, babes," sabi ni Aiden. Pakiramdam niya ay itinulo siya sa kinatatayuan niya. Nang tingnan niya ang kanyang nobyo ay kitang-kita pa niya ng kinindatan at nginitian nito si Opal. Pakiramdam niya ay tinarakan ng patilim ang dibdib niya dahil sa nasaksihan. Ayaw man niya iyong bigyan ng mali siya ay parang nabubulagan na siya ng selos at sakit. Selos dahil may nginiti ang ibang babae ang nobyo niya, gayong sa pagkakaalam niya ay exclusive sa kanya ang mga ngiti nito. Sakit dahil sa nakikita niyang kislap sa mga mata nito na isa lamang ang ibig sabihin. He was happy. Pero bakit? Dahil ba kay Opal? "Thanks, Aiden. Go! Shoot some more!" Ang malakas na boses na iyon ni Opal ang pumukaw sa pag-iisip niya. Tiningnan niya si Aiden. Ngiti-ngiti pa rin ito habang nakatingin kay Opal. Napuno ng sakit ang puso niya. May nobya na ito pero bakit nakikipag-flirt pa rin ito kay Opal? Hindi na ba siya mahal nito? "I will, babes, para sa'yo." Nabitawan niya ang kahon ng cake na hawak niya. Lumikha iyon ng ingay. Marahil ay narinig iyon ni Aiden kaya napatingin ito sa direksyon niya. Nang magtama ang mga mata nila ay kitang-kita niya ang pagkagulat sa mukha nito at pagrehistro ng guilt sa mga mata nito. Pero agad ding nawala ang mga iyon. "What's the meaning of this, Aiden?" Tanong niya sa gumagaralgal na boses. Hindi pa man ito sumasagot, pakiramdam na niya ay hindi niya magugustuhan ang maririnig mula rito. Napahinto at napatingin na rin sa kanila ang mga teammates nito. "Iwan muna natin sina Aiden at Ian," sabi ng isa sa mga ito. Sabay-sabay nang umalis ang mga teammate nito. Hindi niya pinansin ang mga ito. Hindi niya hinihiwalayan ng tingin si Aiden. Nang silang dalawa na lamang ang naroon ay saka siya nagsalita. "Ano ang ibig sabihin ng nakita ko?" tanong niya. Nagpalipat-lipat ang tingin niya rito at kay Opal na wala yatang balak na umalis at iwan sila. Hindi na siya nagtangkang lumapit kay Aiden dahil kapag humakbang siya, pakiramdam niya ay babagsak siya. Hindi rin ito nagtangkang lapitan siya. Nanatili itong nakatayo sa gitna ng court at nakatingin sa kanya. Ilang sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nila habang tinitingnan nila ang isa't isa. Ito ang unang bumasag sa katahimikan. "I'm not happy with our relationship anymore, Ian," sabi nito sa malamig na boses. Nagulat siya sa sinabi nito. Kahit minsan ay hindi niya ito narinig na nagsalita ng ganoon. Bakit malamig at walang emosyon ang boses nito ngayon? "You're not happy with me anymore?" Ulit niya sa sinabi nito. Baka nagkakamali lamang siya ng dinig. Tumango lamang ito bilang sagot. Nahilam na ng mga luha ang mga mata niya. Parang bigla ay hindi siya makahinga dahil sa matinding sakit na pumupuno sa kanyang puso. Kung pwede lamang siyang maglaho sa harap nito ay ginawa na niya. "You're breaking up with me?" Sabi niyang mas kumpirmasyon na kaysa tanong. Tumango ito.
Pagod na ako sa relasyon natin. Nawala na ang spark at excitement na nararamdaman ko nung una tayong nagkakilala. I'm sorry to say this pero wala na rin pati ang pagmamahal ko para sa iyo. Parang nanikip ang dibdib niya. Huminga siya ng malalim para kahit paano ay lumuwag iyon. Pumikit-pikit din siya para pigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Nasasaktan siya pero hindi siya iiyak sa harap nito. Hindi niya matanggap na bigla ang mawawala sa kanya ang lahat ng mga bagay na mayroon sila pero hindi niya hahayaang magmukhang tanga sa harap nito. I see. So I guess hanggang dito na lang tayo. Well, maraming salamat sa mga panahong inilaan mo para sa akin at sa lahat ng memories. Gumaralgal na ang boses niya kaya hindi na niya itinuloy ang iba pang nais niyang sabihin. Baka kapag humaba pa ang pagsasalita niya ay tuluyan na siyang mapahagulhol. I better be going. Good luck sa'yo din. Paalam niya. Akmang tatalikod na siya nang mapatingin siya sa kahon ng cake sa paanan niya. Walang kibong pinulot niya ang kahon. Tuluyan na siyang napaiyak. Mabilis na pinahid niya iyon dahil baka makita ni Aiden na umiiyak siya. Nginitian niya ito ng pilit para ipakita rito na okay lamang siya. Goodbye, paalam niya. Tumalikod na siya. Iyan! Hindi niya pinansin ang pagtawag nito ng malakas sa kanya. Lakad-takbo ang ginawa niya para makalayo agad sa lugar na iyon. Hindi niya alam at wala siyang pakialam kung saan man siya dalhin ang kanyang mga paa. Wala siyang ibang gustong gawin kundi makalayo kay Aiden. Alam niyang sa pagkawala nito ay mababago ang takbo ng buhay niya. He was always there for her whenever she had problems. Paano na siya ngayon? Mabubuhay ba siya kung wala ito para sumuporta sa kanya? Nagpabalik-balik sa isip niya ang sinabi nito na wala na ang spark at pagmamahal nito sa kanya. Napangisi siya kahit lumuluha. Kung kuryentehin kaya niya ito, maibabalik kaya niya niyon ang spark na sinasabi nito? Napailing-iling siya. Hindi siya dapat maging desperada dahil lamang dito. Patuloy siya sa pagluha habang tumatakbo. Masamang-masama ang loob niya. Pinaghirapan at pinagpuyatan niya ang pagbibake ng cake na hawak niya. Hindi na nga niya iyon na ibigay kay Aiden. Hindi pa niya makakain. Sa lakas ng pagkakabagsak niyon sa simento, tiyak na nasira na iyon. Kapag kinain naman niya iyon ay baka sumakit pa ang tiyan niya. Dahil sa pagtakbo niya ng umiiyak at nakayuko ay hindi niya napansing babangga siya sa pader. Huli na para makaiwas siya. Nabitawan uli niya ang kahon ng cake. Napapikit na lamang siya at hinintay ang pagbagsak niya sa simento. Pero sa halip na makaramdam ng sakit ay isang kaiga-igayang sensasyon ang naramdaman niya. Dahan-dahan siyang dumilat. Bumulaga sa kanya ang mukha ng isang lalaki na punong-puno ng pag-aalala ang gwapong mukha. Nakapaikot ang mga braso nito sa baywang niya, kaya marahil napigilan ang pagbagsak niya. Kung ganoon ay ito pala ang nakabangga niya at hindi isang pader gaya ng inaakala niya. Sino ang lalaking ito? May gumapang nakilabot sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay biglang naubos sa mga luha niya kaya otomatikong napahinto siya sa pag-iyak. Parang nakatitig siya sa mga mata ng isang anghel na bumaba mula sa langit. Bihira siyang makakitang lalaking ganito kagwapo at kaamo ng mukha. May kakaibang kislap ang mga mata nito. Mahaba ang buhok nito na bahagyang tumatabing sa kanang mata nito. Uso yata talaga sa mga lalaki ang may bangs. Pero bumagay iyon dito. Malinis pa rin itong tingnan. Mestizo ito pero bumagay rito ang pagiging boyish. Maaliwalas ang mukha nito dahil sa ngiti nito na parang napagkitna sa mga labi nito. Itim na itim ang mga mata nito na binagaya ng mahahabang pilik. Likas na mapula ang mga labi nito na ang akala niya ay isang mga babae lang na babagay. Are you okay, miss? Tanong nito sa kanya. Masarap sa pandinig niya ang malamyos na boses nito. Parang inihehele siya niyon. Buong buo ang boses nito at hindi niya alam kung bakit masarap at magaan sa pandinig niya ang timbreng iyon. Tila ba inaawitan siya nito. Miss, tila nagising siya sa matagal na pagkakatulog. Nag-init ang mga pisngi niya dahil sa pagkapahiya. Nahuli kasi nito na natulala siya rito. Shucks,
Aniya sa isip. Walang katuturan na iyakan mo ang isang walang kwentang lalaki gaya ng boyfriend mo. Huwag mong sayangin sa kanya ang mga luha mo. Parang bigla siyang natauhan sa sinabi nito. Dagling nawala ang paghangang sumibol sa puso niya para rito. Kumawala siya rito. Tumayo ng diretso at saka ito pinaningkitan ng mga mata. Sino ka ba? Bakit ka ba nakikialam sa buhay ko? Leave me alone! Pasinghal na sabi niya. Bigla siyang nainis dito at sa kanyang sarili. Naiinis siya rito dahil parang alam nito ang dahilan ng pag-iyak niya. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil parang nakalimutan agad niya ang nangyari sa kanila ni Aiden kani-kanina lamang dahil sa simpleng ngiti ng lalaking ito. Hindi iyon normal para sa kanya. I can't, sabi ng lalaki. Napamulagat si Nika sa lalaking kaharap niya. Pakiramdam niya ay may mainit na kamay na humaplos sa puso niya nang marinig ang dalawang salitang sinabi nito at ang concern sa mukha at boses nito. Unti-unti na ring nalusaw ang inis na kanina lamang ay nararamdaman niya para dito. Ano ba ang mayroon sa lalaking ito at ganoon na lamang ang epekto nito sa kanya? What? Nakakunot ang noong tanong niya. Sa ganda ng ngiti nito ay papasa ito sa titulong Mr. Killer Smile. Pasimpleng pinasadahan niya ang tingin ang kabuuan nito. Matangkad ito, sa tansya niya ay 6-footer ito. I said, I can't leave you alone, sagot nito. Namula ang mukha nito at humawak ito sa batok nito. Naisip tuloy niya kung dahil ba sa kanya kaya nag-blush ito. Asa ka naman iyan, hindi na uso sa mga lalaki ang nagbablush. At bakit naman siya magbablush, aber? Kausap niya sa sarili. Bakit? Kilala mo ba ako, ha? Leave me in peace, pwede ba? Bakit hindi kita matansya? At bigla na lang kitang masapak dyan. Pasinghal na sabi niya. Bahagya pa siyang lumayo rito dahil parang may pwersang nanggagaling dito na humahatak sa kanya palapit dito. Parang nag-alala ito, nalalayuan niya ito. Nababasa niya sa mga mata nito na parang gusto siyang pigilan ito. Pero iwinaksi rin niya iyon at inisip na baka pinaglalaroan lang siya ng kanyang paningin. Sayang ang mga luha mo kung patuloy mo lamang iiyakan ng lalaking nagpaiyak sa'yo. Natural lang na masaktan at maguluhan ka ngayon. Pero pasasaan ba't lilipas din ang sakit at mauunawaan mo rin ang dahilan niya. Hindi siya nakakibo sa sinabi nito. Bahagya siyang nag-iwas ng tingin dito. Nasapol siya ng mga sinabi nito. Para na namang may patalim na tumarak sa kanyang puso. Nanariwa sa alaala niya ang pakikipaghiwalay sa kanya ni Aiden. Kung may dahilan ang lahat ng nangyayaring iyon sa kanya, hinihiling niyang sana ay malaman niya agad kung ano. Para sa kanya ay perpekto ang relasyon nila, kaya bakit kailangang mawala iyon dahil sa dahilang sinasabi ng lalaking ito? Napapitlag siya nang maramdaman ng pagdampi ng malambot na bagay sa kanyang pisngi. Lumipad ang tingin niya sa panyo na idinadampi ng lalaki sa pisngi niya. What the hell are you doing? Pasikmat na sabi niya. Hindi siya galit dito kundi sa sensasyong idinulot ng ginagawa nito. Bumilis ang tibok ng puso niya sa hindi malamang kadahilanan. Tiningnan at nginitian siya nito. I'm drying your tears. Drying may napahawak siya sa isang pisngi niya. Basa nga pala iyon ng mga luha. Damang-dama niya ang masuyong pagpunas nito sa pisngi niya. Napatitig siya rito. Napakagaan ng kamay nito. Bahagya pang ang dumampi ang dulo ng daliri nito sa pisngi niya kaya napapiksi siya. Pakiramdam niya ay may kuryenteng tumulay sa daliri nito papunta sa katawan niya. Inihinto nito ang pagdadampi ng panyo sa pisngi niya pero mas nagulat siya sa sumunod na ginawa nito. Hinawakan nito ang kamay niya at inilagay sa palad niya ang panyo. What are you doing? Nagtatakang tanong niya. Alam kong hindi ka komportable na ako ang nagpapahid ng mga luha mo kaya hayan. Ibinigay ko na lang sa iyo ang panyo ko para ikaw na lang ang magpahid ng mga luha mo. Sabi nito at saka ngumiti ng maluwang. Napatitig siya rito. Walang ibang alam gawin. Ang lalaking ito kundi ngitian siya ng matamis. Iyong klase ng ngiti na nagpapagaan ng loob niya. Thank you, sabi niya sa mahinang boses. Yumuko siya para itago ang ngiti sa kanyang mga
Aaminin niyang na-appreciate niya ang tulong na ibinibigay nito sa kanya. "You're welcome," sabi nito. Nagtaas siya ng tingin. "Lalabahan ko itong panyo mo at saka ko isasauli sa iyo," sabi niya. Habang ipinupunas niya sa kanyang pisngi ang panyo nito ay nasasamyo niya ang bango niyon. Pakiramdam tuloy niya ang may-ari niyon ang naaamoy niya. "Itabi mo lang iyang panyo ko. When you feel like crying again, use it. Kalimutan mo na iyong sinabi kong masamang umiyak. Okay lang palang umiyak basta sa bawat luhang papatak mula sa mga mata mo. Katumbas niyon ay ang paglimot mo sa lalaking nagpaiyak sa'yo." Sa muling pagkagulat niya ay hinaplos uli nito ang kanyang pisngi. Bahagya siyang lumayo rito dahil hindi niya nagustuhan ang init na hatid ng palad nito sa kanyang pisngi. "I must be going," paalam niya. Pero hindi niya alam kung bakit nagpapaalam pa siya rito. Hindi naman sila magkakilala. "Wait, yung cake mo," pahabol na sabi nito. "Sa iyo na lang," pasigaw na sabi niya. Dire-diretso na siyang lumakad at hindi na nilingon ang mabait na lalaking iyon. Parang may humahabol sa kanya na 10 demonyo sa bilis ng paglakad niya. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Kani-kanina lang ay nagluluksa siya sa pagkawala ng dating pag-ibig. Pero ilang sandali lang ang lumipas ay tumibok na agad ang puso niya sa isang estranghero. Nasisiraan na yata siya ng bait. Hindi ko pa pala naitanong kung ano ang pangalan niya. Nanghihinayang na sabi niya. Nakahinga ng maluwag si Chuck nang magbalik siya sa gym ay hindi na niya nakita ang ex-boyfriend ni Nika dahil baka kung ano ang magawa niya sa lalaking iyon. "Ano naman ang gagawin mo, Aber?" Tanong ng isang bahagi ng kanyang isip. "Papatay ka? Hindi ka nga makapatay ng insekto, tao pa kaya?" Isinantabi na lamang niya ang isiping iyon. Tumuloy siya sa locker room. Tumabi siya sa mga teammates at kaibigan niya na nag-uumpukan doon. Tennis Knights ang pangalan ng team nila. Noong una ay Tennis Stars ang tawag sa kanila. Mga star players daw kasi sila ng kanilang universidad pagdating sa tennis. Pero dahil sa ibang level daw na ang galing nila sa paglalaro ng tennis, hindi na angkop na star lang ang itawag sa kanila. Mas bagay raw na sa kanila na tawaging Knights dahil sa bangis nila sa paglalaro ng tennis. Kumpleto silang siyam. Bukod kay Rain ay umaasa silang 8 na gagraduate sila ngayong taon. Kahit kasi abalang-abala rin sila sa kanilang team ay sinisiguro nilang hindi nila pinapabayaan ang kanilang pag-aaral. Ang kanyang papa na si Henry Del Mundo ang Chief Executive Officer at presidente ng korporasyong pag-aari ng kanilang pamilya. Bukod sa iba't ibang mga negosyo nila sa Pilipinas gaya ng malalaking resorts, ay may iba pa silang negosyo sa Amerika at Europe. Ang mama naman niya na si Ingrid Del Mundo ang namamahala sa pag-aari din nila ng malaklaking factory ng tela sa bansa. Ang may-ari ng Jackson Incorporated na isa sa pinakamalaking factory ng tela sa buong bansa. Tinutulungan ito ng nag-iisa at nakakatandang kapatid niya na si Carvey sa pamamahala niyon. Sa kabila ng mataas na estado nila sa lipunan ay tinuruan sila ng kanilang mga magulang na maging mapagkumbaba. Hindi raw nila dapat ipagmayabang ang kayamanan nila. "Saan ka galing, Chuck?" tanong sa kanya ni Les. Nginitian niya ito. "Sa labas lang pare, may sinundan lang ako." "Uy," ngiti-ngiti si Chuck oh. Nanunudyong sabi ni Cloud. "Wow, mukhang in love na ang santo ng Tennis Knights." Pangaasar naman sa kanya ni Reyes. Hindi na lamang niya pinansin ang panunudyo ng mga ito. Nanatili pa rin ang ngiti sa mga labi niya. "Wala na coach," umiling-iling na sabi ni Reyes. Pumalatak pa ito. Mukhang tinamaan na rin si Chuck ng love disease na tumama kina Les at Cloud. Tiningnan niya ito. Kitang-kita niya ang kakaibang ngiti nito. Nginitian lamang niya ito at hindi na kumibo. Ganoon talaga siya kapag kasama niya mga kaibigan niya. Tahimik siya at hindi palakibo. Pero nagiging madaldal siya kapag si Nika ang pinag-uusapan. Kung sakit man ito at kung may tawag man dito, wala akong pakialam. Basta ang alam ko, masaya ako. "Me too, masaya ako para kay Keisha," sabi ni Cloud. Nakangiting umupo siya sa sahig katabi ni Chase at ipinatong sa kandungan niya ang hawak na kahon ng cake na ibinigay sa kanya ni Nika. Binalingan ni siya ni Les at Cloud na abala sa pag-aasaran. Natutuwa siya para sa dalawang ito dahil may love life na ang mga ito. Kitang-kita niya ang saya sa mukha ng mga ito.
He wished he would find that the same kind of happiness too. In love ka, Chuck? Tanong sa kanya ni Chase. Nilingon niya ito. Nginitian siya nito. Iyong ngiti na parang may itinatago na kung ano sa kanya na hindi niya mawari. Tiningnan muna niya ang kahon bago siya sumagot. I like someone. Narinig yata ng lahat ang sinabi niya kaya biglang tumahimik ang mga ito. Pati si Coach Enzo ay nakatingin na rin sa kanya. Parang naghihintay ang mga ito ng eksplanasyon mula sa kanya. Being the shy guy that he was, hindi na siya nag-elaborate pa. Ayaw niyang tuksuhin siya ng mga ito. Binata na si Chuck, sabi ni Gucci. Let's party, sabi ni Reyes. Tinapik ito ni Cloud. Ang ingay mo, Jarius. Napailing-iling na lamang siya sa kalokohan ng mga ito. Kahit pala hindi siya kumibo ay aasarin pa rin siya ng mga ito. Bakit ba niya iyon nakalimutan? Normal na sa kanilang grupo na asarin at biruin ang isa't isa. Ang hindi lamang nila naaasar ay si Enzo dahil may takot silang lahat dito. Gusto pa nilang mabuhay sa mundo kaya hindi sila nagtatangkang asarin o biruin ito. Isang tingin lamang nito ay nanginginig na mga tuhod nila. Pero sa kabila niyon ay malaki ang respeto nila rito bilang kaibigan at coach. Wow! Bago yan ah. You like someone? Tanong sa kanya ni Les. Sino? Kaklase ba natin? Napangiti siya nang maalala ang mukha ni Nika. Pero agad ding naglaho iyon nang maalala niya ang hitsura nito habang umiiyak. Yeah, I like someone. Pero hindi natin siya kaklase. Sad to say, may iba siyang gusto. Malungkot na sabi niya. Hindi na lamang niya sinabi kung sino ang nobyo ni Nika. Okay lang yan, Chuck, sabi sa kanya ni Rain. Sagot namin ang burol at libing ng puso mo. Ano ba ang gusto mo? Nakakasket pa? Umiiling na ngumiti na lamang siya. Tiningnan uli ang kahon ng cake. Kung bibigyan lamang siya ng pagkakataon ni Nika ay gagawin niya ang lahat para mabura sa puso at sistema nito ang ex-boyfriend nito. Tinext ni Nika ang kaibigan niyang si Aryan para itanong kung nasaan ito. Nag-reply agad ito at sinabing nasa library ito. Agad niya itong pinuntahan doon. Lumapit siya rito at umupo sa tabi nito. Wala na siyang klase kaya sasamahan na lamang niya itong tumambay sa library. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi niya sinagot ang tanong nito. Hindi na rin siya nagtaka kung bakit iyon agad ang itinanong nito sa kanya. She really looked like a mess. Parang hindi siya nakatulog ng 10 taon sa sobrang itim ng paligid ng mga mata niya. Mabuti na nga lang at hindi na masyadong namumula mga mata niya dahil sa magdamag na pag-iyak. Nang nagdaang gabi lang tumimo sa isip niya na wala na sa buhay niya si Aiden. Hinayaan niya ang sariling umiyak ng umiyak. Isang araw pa lamang naman ang nakalipas mula nang makipag-break ito sa kanya. Hindi overnight lamang ang healing process na pagdaraanan niya. Alam niyang hindi agad mawawala ang sakit na nananahan sa kanyang puso. Para makapag-move on siya, ang unang dapat niyang gawin ay tanggapin na hindi na siya mahal ni Aiden. And that was the hardest part. Hindi pa rin niya matanggap na hindi na niya ito nobyo. Ganoon na lamang ba talaga kadaling magwakas ang kanilang relasyon? Mahirap isiping nawala sa isang iglap ang lalaking palaging nasa tabi niya at nagmamahal sa kanya. Tama nga ang kasabihan na walang permanente sa mundo maliban sa pagbabago. Ang isa pang gumugulo sa isip niya ay ang lalaking nakabangga niya at nagbigay sa kanya ng panyo. Hindi niya alam kung bakit nagsusumiksik sa isip niya ang mukha nito gayong kung tutuusin ay dapat na mukha lamang ni Aiden ang laman niyon. Oy, tinatanong kita kung ano ang nangyari sa'yo. Pukaw ni Aryan sa pag-iisip niya. Hindi pa rin siya sumagot. Hello, Ian. May kasama ka pong tao rito na nagngangalang Aryan. Kausapin mo ako, nagtatanong ako. Tiningnan niya ito at bumuntong hininga bago nagsalita. Aiden and I, we broke up. Sa wakas ay sabi niya. Napuno ng pangungulila ang kanyang puso para sa dating nobyo niya. Bilang sumeryoso si Aryan, mababakas din ang lungkot sa mga mata nito para sa kanya. I'm sorry, Ian. Kailan pa? Yesterday. What happened? Kinuwente niya rito ang buong pangyayari. Panay ang pagbibigay nito ng side comments kaya paminsan-minsan ay napapatigil siya. Kinuwento rin niya rito ang tungkol sa lalaking nakabangga niya at tumulong sa kanya.
Pero hindi niya sinabi ang naging reaksyon niya sa lalaking iyon. Mahirap na at baka gawan pa ito ng issue. That bastard! Malilintikan talaga sa akin ng lalaking iyon. Anong karapatan niyang saktan ka? No coursing inside the library, sita ng librarian kay Aryan. Natutop ni Aryan ang bibig nito sa pagkapahiya. Oops, sorry, sabi nito at saka humagikhik. Napangiti siya. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam niya sa kaalamang sinusuportahan siya ni Aryan at nakahanda siyang ipagtanggol nito sa kahit na sino. Hindi sila magkaklase. Journalism ang kurso nito pero magkaibigan na sila mula pa nung mga bata sila. Matalik silang magkaibigan. Kapag may nang-aaway sa isa man sa kanila, ay walang pag-aatubiling ipinagtatanggol nila ang bawat isa. Sa sobrang closeness nila, itinuturong niya itong kapatid. Pero umiinit talaga ang ulo ko dahil sa Aiden na yon. Kapag nakita ko siya, mga mata lang niya ang walang latay. Sabi nito sa mahina pero mariing boses. Nginitian niya ito at bahagyang tinapik sa braso. Over ka, best. Kawawa naman si Aiden. Pinagtaasan siya nito ng isang kilay at saka inirapan. Anong over? Walang awa-awa sa akin, okay? Kung ako sa'yo, doon ka na lang kay Mr. Killer Smile. My God, ang sweet-sweet niya. Kahit hindi ko pa siya nakikita, nafe-feel kong bagay kayo. At bagay rin siyang maging hero sa mga nobela ni Ash. Ang Ash na tinutukoy nito ay si Ashley na isa pa nilang kaibigan. Mas bata ito sa kanya ng 2 taon. Naging ka-close nila ito ni Aryan dahil kasama ito ng huli sa journalism club. Ashley was a sweet girl kaya madali itong nakasundo at naging kaibigan nila. Journalism student din ito pero nagsusulat na ito ng romance novel para sa isang malaking publishing house sa Pilipinas. He, manahimik ka nga riyan, Aryan. Bakit? Base sa mga kwento mo ay hero material si Mr. Killer Smile. Aba iyan, isa sa mga nobela na lang si Ash. Mukhang cash nag-e-exist ang mga ganoong lalaki. Kaya napakaswerte mo at nakakilala ka ng isa. Wala akong pakialam sa kanya. Ah, ganoon? Kanino ka may pakialam? Kay Aiden na nanakit at nanloko sa'yo? Nagbuga siya ng hangin. Hindi ganoong kadaling kalimutan ang pag-ibig ko para sa kanya. Hindi yun ganong kasimpleng gawin. I know. Ang sa akin lang paano mo siya makakalimutan at paano ka makakapag-move on kung lagi mo pa rin siyang iniisip. Kailangan mong tanggaping wala na siya sa buhay mo. Malay mo, kaya kayo nagkahiwalay ay dahil mayroong ibibigay sa'yo na mas deserving sa pagmamahal mo. Iyong lalaking mamahalin ka ng bonggang-bongga. At parang si Mr. Killer Smile na yon. He, inirapan niya ito. Pero napaisip din siya sa sinabi nito. Magkaiba man ang mga salitang ginamit nito at ng lalaking iyon. Pareho lamang ang mensaheng nais ipabatid ng mga ito. Nagmamadaling bumaba ng hagdan si Nika. May klase siya ng 8:30 pero 8:00 na ay nasa bahay pa rin siya. Hindi agad siya gumising kahit narinig niyang tumunog ang alarm clock. Mag-uumaga na kasi nang makatulog siya dahil sa pag-iisip kay Aiden. She knew she was pathetic. Pero kahit 1 linggo na ang nakalilipas mula nang mag-break sila ay hindi pa rin niya mapigil ang sariling isipin ito at sariwain sa isip ang mga panahong magkasama sila. Palabas na siya sa garahe nang mapansin niya ang mami niya sa sala. Nakaupo ito sa sofa at nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng kape. Mukhang kagigising lamang nito. Mula nang mamatay ang daddy niya ay parang hindi na ito natutulog. Mabuti nga at kumakain pa ito. Ang masama pa ay nagpapakalulong ito sa trabaho. Na makawala ito sa matinding depresyon, ang akala niya ay babalik na ito sa dati. But she was wrong. Nanatiling malamig ang pakikitungo nito sa kanya. May mga pagkakataon pa nga na hindi sila nagkikita kahit nasa isang bubong lamang sila. Nakatuon ang atensyon nito sa pamalakad ng kumpanyang iniwan ng daddy niya. Parang sa pamagitan niyon ay maiibsan ang pagdadalamhati nito. Nilapitan niya ito. Papasok na po ako, paalam niya. Kahit hindi siya pinapansin nito ay hindi nagbago ang pakikitungo niya rito. Kahit ano ang mangyari ay kailangan niya itong intindihin at igalang dahil ito pa rin ang kanyang ina. Gaya ng inaasahan niya, hindi siya pinansin nito. Kahit tumango ay hindi nito ginawa para i-acknowledge siya. Kahit tingnan siya ay hindi nito ginawa.
parang wala itong narinig at nakita. Masokista nga siguro siya dahil hindi na siya nadala. Binabaliwala lamang siya nito pero patuloy pa rin siya sa pagpapapansin dito. May sasabihin siya rito. Pakiramdam niya ay iyon na ang tamang oras para magsabi rito. Kapag pinatagal pa niya ay baka mawala na siya ng pagkakataon. Sabihin mo na iyan. There's no harm in trying. Malay mo, mag-iba ang ihip ng hangin at bigla kang pakinggan ng mama mo. Anang isang bahagi ng isip niya. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Ma, 50th Foundation Day ng St. Vincent. May mga contest po na inihanda ang mga organizers. Isinali po nila ako sa singing contest. Baka po gusto niyong pumunta para manood. Pigil niya ang kanyang hininga habang hinihintay ang sasabihin nito. Pero wala siyang narinig na tugon mula rito. Wala talaga itong pakialam sa kanya. Ilang beses na siyang nireject nito kaya dapat ay hindi na siya nasasaktan. Pero may iba yung sakit pa rin siyang nadama dahil sa hindi nito pagtugon. Okay lang kahit hindi ka makapunta. Alam ko naman na busy ka. Sige ho, papasok na po ako. Paalam niya. Tumalikod na siya para itago rito ang pagpatak ng mga luha niya. Yes, she was tough. Pero may hangganan din ang pagiging matatag niya. Siguro ay darating din ang araw na susuko rin siya. Tao lamang siya na may pusong marunong makaramdam ng sakit. Lalo pat wala na siyang nobyo na magko-comfort sa kanya. Naalala niya ang kanyang daddy. Kung nabubuhay lamang siguro ito ay hindi naging ganoon ang mami niya. Mabigat pa rin ang pakiramdam ni Nika hanggang sa makarating siya sa St. Vincent University. Samot-saring emosyon ang nadarama niya. Hindi na niya alam kung alin sa mga iyon ang nagpapagupo sa lakas niya. Nalilito na siya kung saan siya mas nasasaktan. Sa paghihiwalay nila ni Aiden o sa pambabaliwala sa kanya ng mami niya. Wala siyang makausap at mapaghingahan ng sama ng loob. Busy sina Aryan at Ash kaya ayaw niyang istorbohin ang mga ito. She felt so alone. Pagsapit ng lunchtime ay mag-isa siyang kumain sa kantin. Iba yung lungkot ang nadarama niya. Sana lang ay may isang taong sumulpot sa tabi niya at magsasabing nakahanda itong samahan siya sa pag-iisa. Baka sakaling mabawasan ang lungkot niya. Life is so unfair, sabi niya sa sarili. Pinaikot niya sa tinidor ang spaghetti sa kanyang plato. Yeah, life is unfair. Pero nasa atin din kung paano iyon magiging fair. Mula sa spaghetti ay nagtaas siya ng tingin sa taong nagsilita sa harap niya. Nagsalubong ang mga mata nila ni Mr. Killer Smile. Nakangiti ito sa kanya. Nagulat pa siya nang makita ito. 1 linggo rin niya itong hindi nakita. Ano kayo, magjowa para magkaroon ng komunikasyon sa isa't isa? Anang isang bahagi ng kanyang isip. Umupo ito sa kaibayong silya niya at ibinaba sa mesa ang isang tray ng pagkain nito. Tinitigan niya ito. Hindi niya alam kung ano ang mayroon ito at biglang gumaan ang pakiramdam niya. Nabawasan ang paninikip ng dibdib niya. Marahil ay dahil iyon sa masuyong ngiti nito. Sa tingin niya rito ay ito ang klase ng lalaking palaging may nakahandang ngiti sa bawat taong nakikita nito. Namayani sa pagitan nila ang ilang sandaling katahimikan. Ito ang bumasag niyon. Are you okay? Tanong nito sa kanya. Nagkibit balikat lamang siya at pinaikot-ikot uli sa tinidor ang spaghetti. Ako nga pala si Chuck Del Mundo. Pakilala nito sa sarili. Otomatikong nagtaas siya ng tingin dito. Natuon ang tingin niya sa kanang kamay nito na nakalahad sa kanya. Ayaw niyang mapahiya ito kaya tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Parang may bolta-boltaheng kuryenteng nanulay mula sa katawan nito patungo sa katawan niya. Mabuti na lang at napigilan niya ang sarili dahil kung hindi baka nabitawan niya ang kamay nito. I'm Nika Bianca Bernabe. Iyan for short. Pakilala niya sa sarili. I know. Mahinang sabi nito. Hindi nawawala ang ngiti sa mga labi nito. Nawala sa isip niya na hawak-hawak nito ang kanyang kamay. Kung hindi pa marahil sa bahagyang pagpisil nito ay hindi niya maaalalang bawiin ang kamay niya. What the hell was wrong with her? Mukhang okay ka na, hura nito sa kanya. Napatango siya. Dahil yata sa malakas na karisma nito kaya hindi niya ito magawang itaboy.
Kung ibang lalaki siguro ito ay baka nasigawan niya ito. Gusto niyang mapag-isa. Pero kung nakahanda si Chuck na samahan siya ay buong pusong tatanggapin niya ito. Pakiramdam niya ay matagal na niya itong kakilala. Kahit iyon pa lamang ay ikalawang beses na nagkita sila. Kahit paano ay magaan na ang loob niya rito dahil sa pagtulong nito sa kanya. Well, magaling lang ako magkunwari, sabi niya. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa kanyang isip at sinabi niya iyon. Parang hindi ito kumbinsido. Really? Yeah. Kung ganon, hindi nito itinuloy ang sasabihin. Nagulat siya nang hawakan siya nito sa braso at hilahin siya patayo. Bakit? Nagtatakang tanong niya. He smiled sheepishly. Basta come with me. Nagpatangay na lamang siya rito. Hindi niya alam kung bakit naging sunod-sunuran siya rito. Siguro ay dahil sa ngiti nito at sa maaliwalas na aura nito. Dinala ni Chuck si Nika sa rooftop ng main building ng St. Vincent University. Bihira lamang ang mga estudyanteng nagagawi roon. Bukod sa mataas iyon, 6 na palapag ang main building ng universidad nila. Ay nakakapagod umakyat doon. Pili lamang ang pinapayagang gumamit ng elevator. Pero nakakapagtaka na wala siyang naramdamang pagod habang umaakyat sila roon ni Chuck. Dito ako tumatambay kapag gusto kong mapag-isa, sabi nito. Lumapit ito sa barbed wire na nakaharang sa buong rooftop. Tumanaw ito sa malayo at saka humugot ng hininga. Pinagmasdan niya ito. Inililipad ng malakas na hangin ang buhok nito. Lumapit siya sa kinatatayuan nito at kumapit sa barbed wire. Tiningnan niya ang tanawin sa harap nila. Namangha siya sa nakita. Tanaw mula roon ng mga establishments at bahay na nakapaligid sa university. Ang sarap dito. Hindi napigilang sabi niya at saka siyang umiti. Nakakagaan ng pakiramdam ang presko at malamig na hangin, pati ang katahimikan. Palagi ka dapat ngumingiti para lalo kang gumanda. Napalingon siya rito at nakitang sa kanya na ito nakatingin. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi iyon dahil natatakot siya sa pagkakasandal nito sa makapal na barbed wire. Mukha namang matibay ang mga iyon. Hindi rin ito mahuhulog ng basta-basta dahil bukod sa barbed wire ay meron pang harang na malalaking bakal ang paligid ng rooftop. Kaya walang duda na ang dahilan ng pagbilis ng tibok ng puso niya ay mismong si Chuck. Bolero, sabi niya. Ngumiti ito at sa pagkagulat niya ay hinaplos nito ang kanyang pisngi. You're beautiful when you're smiling. Nag-init ang mga pisngi niya. Nag-iwas siya ng tingin para hindi nito makita ang pamumula niya. Hindi siya ganoon kabilis na mag-blush kapag pinupuri noon ni Aiden. Kaya bakit ngayon kulang na lang ay tumalon mula sa ribcage ang kanyang puso. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. It's really nice in here. So relaxing. Hinawi nito ang buhok niya na tumatabing sa kanyang mukha. Hindi siya nakasuot ng baseball cap kaya inililipad din ng hangin ang buhok niya. Mukha na ba akong witch? Nagbibirong tanong niya. Na, masyado kang maganda para maging witch. Bolero ka pala, Chuck. Hindi ako bolero, nagsasabi lang ako ng totoo. Gulong-gulo na ang buhok ko kaya alam kong mukha na akong witch. Pero sa paningin ko, ikaw pa rin si Ian. Napailing-iling na lamang siya. Parang alam na nito ang mga dapat sabihin para gumaan ang pakiramdam niya. Umupo siya sa sementadong sahig ng rooftop at saka tinapik ang espasyo sa tabi niya. Upo ka rito. Yaya niya rito. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya para sabihin iyon. Pero magaang-magaan talaga ang loob niya kapag kasama ito. Tila ba matagal na niya itong kakilala. When she was with him, she felt secure. Hindi na iwasan ni Chuck na mapangiti habang nakatitig siya sa magandang mukha ni Nika. Nang makita niya itong nag-iisa sa kantin ay halatang halata sa mukha nito ang lungkot. Marahil ay naaalala nito ang ex-boyfriend nito na nanakit dito. Dahil sa awa at lungkot sa mukha nito ay hindi na naman niya napigil ang sariling lapitan ito. Parang may makapangyarihang puwersa na nag-uudyok sa kanya para lapitan ito at i-comfort. Lingid sa kaalaman nito, hindi ang pagkakabangga nila noong nagdaang linggo ang unang pagkakataong nakita niya ito. 4th year college pa lamang siya ay nakikita na niya ito. Halos 1 taon na niya itong palihim na minamasdan at tinititigan.
Gusto man kasi niyang lapitan at kausapin ito ay hindi niya magawa dahil inuunahan siya ng hiya at kaba. Gustong-gusto niya ang physical features nito. Morena ito. Palaging nakatali ang mahabang buhok nito na madalas ay nakatago sa baseball cap. Parang iginuhit ang mga kilay nito. She had big round eyes. Binagaya ng mga iyon ng mahahabang pilik. Matangos ang ilong nito at makipot ang mga labi. Sa unang tingin ay aakalain ng sino man na lesbian ito dahil sa forma nito. Pero alam niyang babaeng babae ito. Nagtagis ang mga bagang niya nang muling maalala ang gunggong na ex-boyfriend nito. Hindi niya alam kung paano at bakit nito nagawang saktan si Nika. Para sa kanya, narito na ang lahat ng mga katangiang hinahanap ng lalaki sa isang babae. Kung siya ang nasa lugar ni Aiden, hinding-hindi niya sasaktan si Nika. Bagkos ay mamahalin at aalagaan niya ito. Hinding-hindi siya gagawa ng mga bagay na makakapagpaiyak dito. Sinadya niya itong banggain nung araw na nakipaghiwalay rito si Aiden. Nasaksihan niya ang ginawang iyon ni Aiden dahil nasa gym din siya ng mga sandaling iyon. Hindi niya balak na makinig. Pero nung makita niya si Nika na parang natulos sa kinatatayuan habang nakatingin sa dating nobyo nito at sa isa pang babae ay nahinuha niyang mayroong mangyayaring hindi maganda. Nahimok siyang pakinggan ang usapan ng mga ito. Tama lamang pala ang ginawa niya. Na makita niyang tumakbo si Nika ay isinundan niya ito. Gumawa siya ng paraan para mapansin ito. Nag-shortcut siya sa isa pang daan palabas ng university at pasimpleng humarang sa daraanan nito kaya nagkasalubong at nagkabangga sila. Abot-abot ang pasasalamat niya noon dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na magpapansin. Napakalakas ng kaba niya dahil hindi niya alam kung ano ang magiging dating kay Nika ng ginawa niya. Idinaan na lamang niya sa pagiging madaldal ang tensyon na nadarama niya. Nagawa na niyang lumapit dito kaya gagawin na niya ang lahat para maging magkaibigan sila. Doon naman nagsisimula ang lahat. He would take it one step at a time. Hindi niya ito bibiglain. Bilang unang hakbang ay nais muna niya itong tulungang makarecover kay Aiden. I-enjoy muna niya ang masarap na pakiramdam na dulot ng pagiging malapit niya rito. In his most subtle way, ay ipinaramdam at ipinakikita niya rito na nasa tabi lamang siya nito para umalalay. Na naroon siya para mahalin ito. Why? He liked her a lot. Thank you, Chuck. Naputol ang pag-iisip niya nang marinig niya ang boses ni Nika. Para saan? Nagtatakang tanong niya. Sa pagdala mo sa akin dito. Gumaan ang pakiramdam ko. Natuwa siya dahil maaliwalas na ang mukha nito. Talaga? Baka naman hindi yan totoo. Magaan na talaga ang pakiramdam ko. Siguro ay dahil huminto ito at hindi na itinuloy ang sasabihin. Dahil saan? Usisa niya. Wala, forget it. So, can we be friends? Tanong nito. Inilahad nito sa kanya ang isang kamay nito. Hindi agad siya sumagot. Naaaliw siya sa nakikitang pamumula ng mga pisngi nito. Lalo itong naging cute sa paningin niya. Tiningnan niya ang nakalahad na kamay nito at walang pagdadalawang isip na inabot niya iyon. Friends. Though I want more than that, Nika. But I'm willing to wait. Ngalingaling sabihin niya. Nakapangalumbaba si Nika habang nakatanaw siya sa labas ng bintana. Nasa McDonald's siya nakatapat lamang ng St. Vincent University. Doon niya napagpasyahang magpalipas ng oras pagkatapos ng huling klase niya. Ayaw pa niyang umuwi dahil tiyak na aatekahin lamang siya ng lungkot kapag nalaman niyang wala pa roon ang mami niya. Para namang hindi ka nalulungkot dito. Anang isang bahagi ng isip niya. Tingnan mo nga, puro magjowa ang nakapalibot sa'yo. Nagpalinga-linga siya. Noon nga lang niya napansin ang maraming pares ng magkasintahan na kasabay niyang kumakain doon. Ano bang mayroon ngayon at nagkalat ang mga magjowa? Magde-date na lang sa fast food pa. At bakit nakasabay ko pa ang mga ito? Sa inis ay sumipsip na lamang siya sa kanyang McFloat. Mas mabuti pang mag-concentrate na lamang siya sa pagkain kaysa panoorin ng mga couples na nakapalibot sa kanya. Maiinggit lamang siya.
Bigla niyang naalala si Chuck at ang mga napagkwentuhan nila ng nagdaang araw habang nasa rooftop sila. Naikwento na yata nito sa kanya ang tungkol sa buong angka nito. Nagulat pa siya dahil madaldal at makwento pala ito. Ang akala pa man din niya noong una ay mahiyain ito at matipid kung magsalita. Pero nagkamali siya ng akala dahil daig pa yata siya nito sa kadaldalan. Hindi big deal sa kanya ang pagiging madaldal nito. Ang totoo ay natutuwa at naaaliw siyang kausap ito. Sasabihin na sana niya rito na dahil dito kaya magaan ang pakiramdam niya. Mabuti na lamang at napigil niya ang kanyang sarili. Mabuti na lamang at hindi siya kinulit nito. Sa loob ng ilang oras na magkausap sila ay masasabi niyang nakilala na niya ito. Gumaan ang pakiramdam niya. Nakalimutan niya si Aiden at ang tampo niya sa kanyang mami. Ganoon kaganda ang epekto nito sa kanya. Sa katauhan nito ay nakatagpo siya ng bagong kaibigan. Bago sila naghiwalay ay nagpalitan sila ng cellphone number para magkaroon sila ng komunikasyon. Kahihiwalay pa lamang nila ay nag-uumpisa na silang mag-text sa isa't isa. Kung ano-anong walang katuturang bagay lamang naman ang pinag-uusapan nila. Kung hindi pa nito sinabing alauna na ng madaling araw at matutulog na siya ay hindi pa niya malalaman ng oras. Noon lamang sila tumigil sa pagtitext. Ang sarap kasi niyang kausap, aniya sa isip. Naramdaman niyang nag-vibrate ang cellphone sa bulsa niya. Inilabas niya iyon at binuksan ng text message. Napangiti siya nang makitang si Chuck ang nag-text sa kanya. Hindi nawawala ang ngiti niya habang binabasa niya ang mensahe nito. "Busy ka?" Nag-reply siya. "Nope, bakit? Nakatambay lang ako sa McDo. Wala akong kadate eh." Pagkatapos niyang isend ang mensaheng iyon ay nilapag niya sa mesa ang cellphone. Nakangiti pa rin siya. Excited na siya sa reply ni Chuck. "Ano ba ang nangyayari sa akin?" Tanong niya sa isip habang nakatingin siya sa cellphone at naghihintay na tumunog iyon. Pero ilang minuto na ang nakalilipas ay wala pa rin siyang natatanggap na reply mula kay Chuck. Bagay na labis niyang ipinagtaka. Nang nagdaang gabi ay napakabilis nitong sumagot sa mga text niya. Akmang hahawakan na niya ang cellphone para i-text ito nang mahagip ng tingin niya sina Aiden at Opal habang papasok sa loob ng McDonald's. Na-freeze sa ere ang kamay niya. Napamaang siya sa dalawa. Magkahawak kamay pa ang mga ito at sweet na sweet sa isa't isa. Itinuon niya ang pansin kay Aiden. Nakaramdam siya ng sakit at panghihinayang. May namuong luha sa mga mata niya. Iyon ang unang pagkakataong nakita niyang magkasama ang mga ito mula nang mag-break sila ni Aiden. Mula kasi nang maghiwalay siya ay gumawa siya ng paraan para hindi magtagpo ang mga landas nila. Iniwasan din niyang magpunta sa mga lugar na madalas nilang puntahan noong magkasintahan pa sila. But now, seeing how sweet and caring he was to Opal brought tears to her eyes. Parang isang palabas na nagpe-replay sa isip niya ang lahat ng masasayang sandaling kasama niya si Aiden. Ngayon ay si Opal na ang kasakasama nito. Si Opal na ang tumatanggap ng pagmamahal nito na dati ay nakalaan lamang para sa kanya. Bago pa tumulo ang kanyang mga luha ay yumuko na siya at inayos ang baseball cap sa kanyang ulo. Ibinaba niya iyon ng bahagya para hindi siya makita at mamukhaan ni Aiden. Ayaw niyang makita siya nito. Baka kasi bigla na lamang siyang lapitan nito. Kapag nagkataon ay hindi niya alam kung paano kikilos sa harap nito. Hinayaan niyang mamalisbi sa mga luha sa kanyang mga pisngi. Pasimpleng pinahid niya ang mga iyon. Kahit abala siya sa pag-iyak ay napansin pa rin niya sa sulok ng kanyang mga mata ang isang figurang nakatayo sa gilid niya. Lalo pa siyang yumuko sa pag-aakala niyang si Aiden iyon. "Here, take my hanky." Nakahinga siya ng maluwag dahil si Chuck pala iyon. Hindi pa rin siya nagtaas ng tingin dito. Nang umupo ito sa kaibayong silya niya ay saka lamang niya ito tiningnan at kinuha ang panyong iniaabot nito. Ipinunas niya iyon sa kanyang mga pisngi. Pero sa halip na tumigil na sa pag-iyak ay muling bumalong ang mga luha niya. Napapiksi siya nang hawakan nito ang kanyang baba at iangat nito ang kanyang mukha. Nagtama ang kanilang mga paningin. Ngumiti ito ng buong pagsuyo at pinahid ang kanyang mga luha. Napahinto ito sa paghikbi. Parang biglang natakot dito ang mga luha niya kaya tumigil ang mga iyon sa pagtulo.
Let's get out of here. Ayoko ng ambience dito. Sabi nito. Hindi na siya hinintay nito na sumagot. Kinuha nito ang mga gamit niya at inalalaya na siyang tumayo. Parang isang masunuring bata na sumama siya rito. Hindi na siya nakakibo dahil napatingin siya sa magkahugpong nilang kamay. Ang hindi niya alam kung saan nanggaling ang tila init na dumaloy mula sa kamay nito papunta sa kamay niya, hanggang sa puso niya. Mula sa McDonald's ay dinala ni Chuck si Nika sa park na malapit sa St. Vincent University. At ang sabi nito ay marerelax daw siya roon dahil tahimik ang lugar. Nagpasalamat siya rito. Nagulat siya nang makita ito sa McDonald's. But she was really glad he came. Hindi niya alam kung ano ang posibleng mangyari sa kanya kung hindi ito dumating. Baka nakita siya ni na Aiden at Opal na nagkaroon ng gulo. Magaling talaga itong tsumempo. Tila may mainit na kamay na humaplo sa kanyang puso dahil sa concern na ipinakita nito sa kanya. Kahit kailan ay wala pang lalaking nagpakita sa kanya ng ganoong klaseng concern. Hindi niya iyon maihahaling tulad sa atensyon na ibinigay sa kanya ni Aiden. Are you okay? Pukaw ni Chuck sa atensyon niya. Tiningnan niya ito. Magkakahalong emosyon ang nababasa niya sa mga mata nito. Sa dami ay hindi niya mabigyan ng pangalan ng mga iyon. Yes, I'm okay. Medyo na-shock lang ako kanina nang makita ko sila. Iyon kasi ang first time na nakita ko sila after our breakup. Sagot niya. Okay lang ba kung magbigay ako ng payo? Tanong nito. Tumango siya at tinutok ang tingin sa harap. Hinintay niya ang mga sasabihin nito. Alam ko kung gaano kahirap at kasakit na makita ang taong mahal natin ay may mahal ng iba. Pero kailangan natin iyong tanggapin para makapag-move on. Hindi ganun kadaling mag-move on pero sana kahit paano ay pilitin mong umpisahan. Tanggapin mo nang hindi na maibabalik sa'yo si Aiden. Malay mo, mayroon na palang itinakda ang Diyos para sa'yo. Baka nasa paligid lang yon at hindi mo napapansin. Hindi agad siya umimik. Pero sumasang-ayon siya sa lahat ng mga sinabi nito. Tama ang lahat ng sinabi mo. Ang nahihirapan lang ako ay yung realidad na wala ng Aiden sa buhay ko. Maglilimang buwan na sana ang relasyon namin. Sa loob ng mga buwan na naging kami, ibinigay ko sa kanya ang lahat ng pagmamahal ko. Kaya ngayong break na kami, kahit alam ko ang gagawin ay natatakot ako dahil wala nang aalalay sa akin at magsasabing tama ang gagawin ko. Madalas ay tinatanong ko pa rin ang sarili ko kung ano ang dapat kong gawin. Di gawin mo uli yung mga ginagawa mo nung hindi mo pa siya nakikilala. Isipin mo na lang na kung nabubuhay ka noong wala pa siya sa buhay mo, lalong kaya mong mabuhay ngayong break na kayo. Yun na lang ang isipin mo para kahit paano ay maging matatag ka at mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Napaisip siya sa sinabi nito. So, sinasabi mo sa akin ngayon na gawin ko lang kung ano ang ginagawa ko noon? Yap, mas mapapadali ang pag-move on mo. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Aminin niyang may punto ito. Bakit nga ba siya nagmumukmok dahil sa lalaking iyong gayong hindi naman ito karapat-dapat para sa pagmamahal niya? He doesn't deserve your love. Sinasayang mo ang mga luha mo sa kanya. Sayang ang panahong inilalaan mo sa pag-iyak dahil sa kanya. Ang dapat mong gawin ay ipakita sa kanya na kaya mong mabuhay kahit wala siya. Okay ba yon? Nag-make face pa ito at sinadyang i-distort ang mukha para patawanin siya. Nagtagumpay naman ito na patawanin siya. Mula ngayon wala nang Aiden na nag-e-exist sa buhay ko. I mean, gagawin ko ang lahat para makalimutan ko siya. Ang rule number 1 ko ay no mentioning of his name. Nagtaas siya ng mukha. Tama ka. Paano ko makikilala ang lalaking para sa akin kung patuloy akong magmumukmok? That's my girl. Tuwang-tuwang sabi nito. Lumipat si Chuck sa likod ng swing na kinauupuan ni Nika at saka inumpisahang itulak iyon ng mahina. Napangiti siya. Mabuti naman at sa wakas ay nakapagpasya na itong kalimutan ng ex-boyfriend dito. Mukhang kinakasihan siya ng tadhana dahil so far ay nasusunod ang mga plano niya. Sa simpleng paraan niya ay natutulungan niya ito at naipapabatid niya rito na naroon lamang siya at nakahandang damayan ito sa lahat ng pagkakataon. Kung tatanungin siya ng mga kaibigan niya kung bakit niya ginagawa yon ay simple lang ang isasagot niya. He like her a lot.
Unang kita pa lamang niya rito ay kumabog na ang dibdib niya para dito. Kaya nga nasasaktan siya kapag nakikita niya itong nahasaktan. Kung may kapangyarihan lamang siya ay matagalan niyang inalis ang sakit at lungkot sa puso nito. He couldn't bear to see her suffering like that. She didn't deserve that kind of pain. Huwag ka na ring iiyak, sabi niya. Kapag kasi umiyak ka, lalabo ang paningin mo. Kapag lumabo ang paningin mo, hindi mo makikita ang lalaking inilaan para sa'yo. Yung lalaking magmamahal ng tunay sa'yo at hinding-hindi ka sasaktan. And that's me. Mahalin mo lang ako at ipinangangako kong hinding-hindi kita sasaktan. Ngaling-aling idugtong niya. I know. Kaya mula ngayon, band na ang pag-iyak. At saka nakakadalawang panyo na rin ako sa'yo. Nakakahiya na. Baka maubos ko ang panyo mo kapag umiyak pa ako ng umiyak. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Pinahinto niya ang swing bago siya lumipat sa harap nito at tinanggal ang baseball cap nito. Inilipad ang hangin ang buhok nito. Hinawi niyoon at dinala sa likod nito. Okay lang kahit ubusin mo ang lahat ng panyo ko dahil parang iyon na rin ang mga kamay ko na pumapali sa luha mo. I care so much about you. Tinitigan lang siya nito. May nabasa siyang pagtataka sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Nginitian niya ito at ibinigay dito ang cup nito. Oops, don't get me wrong. Kaibigan na rin ang turing ko sa'yo, Nika, sabi niya. Napilitan siyang magsinungaling dito dahil baka bigla itong lumayo sa kanya kapag nagtapat na agad siya ng damdamin dito. Nginitian lang siya nito. Maya-maya ay may kumislap na mga luha sa mga mata nito. What's wrong? Natarantang tanong niya. Nothing, sagot nito. Natouch lang ako sa mga sinabi mo. Kailan lang tayo nagkakilala pero isang kaibigan na agad ang turing mo sa akin. I admit, I also found a friend in you, Chuck. Maraming salamat sa lahat ng mga tulong na ibinibigay mo. Hindi na niya napigil ang sarili. Inalalayan niya itong tumayo at walang pagdadalawang isip na niyakap niya ito. Naramdaman niya ang pagganti nito sa yakap niya. Dinampian niya ng halik ang ulo nito at saka siya nagsalita. No, let me thank you. Binigyan mo ako ng pagkakataon na maging kaibigan mo. Kahit ayokong maging kaibigan mo lang, Nika. I want more. Dinamnam niya ang sandaling iyon na nakakulong ito sa yakap niya. Kung pwede lang hilingin sa Diyos na pahintuin nito ang oras para manatili sila sa ganoong ayos. Napapangiti si Nika habang nakatingin siya kay Chuck. Kinawayan pa siya nito at pagkakita sa kanya. Pinanonood niya ang practice game nito at ng mga teammates nito sa tennis nights. Maagang natapos ang huling klase niya. Dahil ayaw pa niyang umuwi, nagpa siyang tumambay muna sa open court. Nasa park sila nang nagdaang araw ay sinabi nito na maaari siyang manood ng practice game nito kapag wala siyang ginagawa. May kumausap dito kaya inalis nito ang tingin sa kanya. Pero maya-maya ay nilingon siya nito at kinawayan. Bumilis ang tibok ng puso niya nang kinindatan pa siya nito. Kinilig siya. Hello? Napalingon siya sa nagsalita. May nakaupo na pala sa tabi niya na isang maganda at chinita na babae. Maamo ang mukha nito kaya naisip niyang mabait ito. Kahit mali ay parang bigla siyang nakaramdam ng insekuridad. Ngayon lang kita nakitang tumambay rito sa open court para manood ang practice ng tennis nights. Member ka ba ng Wallflower Society? Tennis nights? Wallflower Society? Ano yun? Nagtatakang tanong niya. Ngumiti ito at inilahad sa kanya ang isang kamay. Hindi ka pala member ng Wallflower Society. I'm Skyesha Lareza. Pakilala nito sa kanya. You can call me Sky with an E. Keychain ko ang isa sa mga gwapong members ng tennis nights. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. I'm Nika Bianca Bernabe. Pakilala rin niya sa sarili. Pwede mo akong tawaging Ian. To answer your questions, tennis nights ang tawag sa varsity team natin sa tennis. Mukha mang maluloko ang mga lalaking yan, hayop naman sila sa galing sa paglalaro ng tennis. Siyam lahat ang members ng tennis nights. Keychain ang tawag namin sa mga partner naming night. Ang keychain ko ay si Cloud Valeroso. Itinuro nito ang isang lalaki. Hayun siya, iyong mukhang Koreano.
Tiningnan niya ang lalaking itinuro nito. Nakatingin sa gawin nila si Cloud. Kumaway ito at nag-flying kiss sa katabi niya. Hindi niya naiwasang hindi mapangiti dahil doon. Ang Wallflower Society naman ay yung grupo ng mga babaeng estudyante na walang ibang alam kundi pagnasaan, kuyugin at landiin ang mga tennis nights. Pati si Cloud ay hindi nila pinalagpas. Kung hindi ko nga lang alam na mahal ako ni Cloud, baka sinugod at sinunog ko na ang kaluluwa ng mga babaeng yon. Patuloy ni Sky. Napatango-tango lamang siya. Saan ba siya nagsusuot at hindi niya alam ang tungkol sa mga ikinukwento nito? Masyado nga siguro siyang nakafocus kay Aiden, kaya hindi niya alam ang mga nagaganap sa kanilang universidad. Aminado siya na umiikot lamang ang mundo niya kay Aiden. Habang nakikinig siya sa pagkukwento ni Sky tungkol sa tennis nights, na kinabibilangan din pala ni Chuck ay lalo siyang nakaramdam ng paghanga sa lalaki. Bukod sa mabait, mahinahon at matulungin ay may talento rin pala ito sa paglalaro ng tennis. Sino sa natitirang 7 nights ang keychain mo? Tanong nito. Hindi pwedeng si Les dahil kay Irene na yon. Lalong hindi pwede si Cloud dahil sa akin na siya. Hinanap ng mga mata niya si Chuck. Na makita niya itong nakaupo sa isang bench ay tinuro niya ito kay Sky. Siya ang ipinunta ko rito. Really? You must be something to Chuck? Hindi magkaibigan lang kami. Actually, kakakilala lang namin last week. Hindi ito kumibo. Nakatingin ito ng mataman sa kanya. Parang binabasa nito ang saloobin niya. May gusto ka kay Chuck? Kapag kuwan ay diretsang tanong nito. Ngumiti siya. Actually, I'm mending a broken heart. Kababreak lang sa akin ng ex-boyfriend ko. Yun din yung araw nagkakilala kami ni Chuck. I see. Tumango-tangong sabi nito. Naging simpatetik ang anyo nito. Huwag ka nang malungkot. May dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay ng ex-boyfriend mo. Malay mo, may inilian si God para sa'yo. Iyong lalaking mas karapat dapat para sa'yo. Baka si Chuck na yun. Napangiti siya. Hindi ba't ganoon din ang sinabi sa kanya ni Aryan? Say na ba iyon na dapat na nga siyang maghanap ng ipapalit niya kay Aiden? Iskayesha, may baby. Na-miss mo ba ako kaya ka nandito ngayon? Sinabi ko naman sa'yo, huwag mo na ako masyadong isipin para hindi mo ako ma-miss. Napatingin siya sa pinagmula ng boses ng lalaki. Nakatayo sa gilid niya si Cloud. Nakangisi ito habang nakatingin kay Sky pero kitang-kita niya ang pagsuyo sa mga mata nito. Katabi nito si Chuck. Ibinaling niya ang tingin kay Chuck. Nakangiti ito sa kanya. Wala na bang ibang alam gawin ng isang ito kundi ngitian siya? Nandito ako dahil makikipag-break na ako sa'yo, Cloud. Sabi ni Sky na labis niyang ikinagulat. Hoy, bawal yan. Baka gusto mong ipakulong kita, Iskayesha. Pagkatapos mong kidnapin ang puso ko, basta-basta mo na lang ako iiwan, ha? Ang corny mo, Cloud. Sabi ng isang lalaki. Magbigti ka na, Cloud. Panira ka ng konsentrasyon ko. Napapailing na napapangiti na lamang siya habang nakikinig sa pag-aasara ng mga kagrupo ni Chuck. Pagpasensyahan mo na mga kaibigan ko, Ian. Ganyan lang talaga ang mga yan, parang mga takas sa mental. Sabi nito sa kanya. Tiningnan niya ito. It's okay. Ang sayang ang panoorin sabi niya. Nginitian niya ito. Yung tunay ng ngiti at walang halong kaplastikan. That's good to know. Sabi uli nito at saka ngumiti. So, what brought you here? Gusto lang kitang makita. Sagot niya. Lumawak ang ngiti nito. Umabot iyon hanggang sa mga mata nito. Hinawakan nito ang isang kamay niya at hinila siya patayo mula sa pagkakaupo niya sa bench. Halika, doon muna tayo mag-usap sa locker room. Nagpa-practice pa naman sila kaya may privacy tayo doon. Napatingin siya sa magkahugpong na mga kamay nila. Noon niya na-realize na kahit kailan pala ay hindi siya hinawakan ng ganoon ni Aiden sa kamay. Nabago sa kanya ang lahat ng mga ipinaparamdam ni Chuck. At lahat ng iyon ay nagustuhan niya. Nagkakagusto na nga yata siya rito. Imposible. Sinamsam ni Nika ang mga librong nakakalat sa desk niya at inilagay niya ang mga yon sa kanyang knapsack. Katatapos lamang ng klase nila at late na sila pinalabas ng professor nila.
Mabuti na lang at last subject na nila kaya walang masasagasaan na ibang klase niya. Mauna na ako, Ian. Pupuntahan ko pa si Gail sa room niya eh, sabi sa kanya ni Miko. Binalingan niya ito at tinanguan. Sige, galingan mo ang paliligaw kay Gail. Ang Gail na pinag-uusapan nila ay ang nililigawan nito na taga-College of Accountancy. May lihim na pagtingin si Miko kay Gail. Ang masaklap, kaibigan lang ang turing dito ng babae at ang kuya nito ang gusto ni Gail. Bakit ba masyadong komplikado ang pag-ibig? Busted na agad ako, sagot nito. Ginulo nito ang mga buhok niya na parang isa siyang bata. Ingat sa pag-uwi. Napabuga siya ng hangin at nanatiling nakaupo sa silya. Nangalumbaba siya at tiningnan ng mga kaklase niyang isa-isang lumalabas ng classroom. Sa halip na ayusin na niya ang kanyang mga gamit para umuwi, hindi siya kumilos at nanatili lamang sa upuan. Ayaw pa niyang umuwi. Wala naman siyang gagawin sa bahay nila kapag umuwi siya ng ganoong oras. Wala rin doon ang mami niya. Maski naroon ito, hindi rin naman siya kakausapin ito. Gusto man niyang tumambay muna kung saan hindi niya magawa. Lalo lang kasi siyang malulungkot kapag nasa isang masayang lugar siya ng mag-isa. Hindi niya mayaya ang mga kaibigan niya dahil busy ang mga ito sa kanyang activities. Kapag si Chuck ang niyaya niya, baka kung ano ang isipin nito. Ayaw niyang isipin nito na inaabuso niya ang kabaitan nito. Napukaw ang atensyon niya nang magsalita ang tatlong estudyanteng babae sa tapat ng classroom. Parang may tinitingnan ng mga ito kaya lamang hindi niya alam kung ano o kung sino. Oh my God! Member siya ng tennis nights, diba? Shit! Oo nga! Siya nga iyon. Kaibigan niya ni Fafalicious Enzo. Wah! I like him. Pwede ba siyang i-take out? Umayos siya ng upo at pinagmasdan ang itsura ng mga ito. Hindi niya alam kung triplets ang mga ito dahil pare-parehong ayos ng buhok at damit ng mga ito. Iisang style at kulay rin ang bag ng mga ito. Jed, hindi ako makahinga. Maarteng sabi ng pinakamatangkad sa tatlo. Ipamouth-to-mouth resuscitation mo ako sa kanya, bilis! Gaga ka, Miel. Uunahan mo pa ako. Kapag nakita tayo ni Chuck na hinimatay, alam kong ako ang imamouth-to-mouth niya, hindi ikaw. Sabi ng morenang babae na tinatawag na Jed. Sinong Chuck? Tanong ng pinakamaliit sa tatlo. Gaga, di yang Fafanes na yan, sagot ni Miel. Nagliwanag ang kanyang mukha nang marinig ang pangalan ni Chuck. Maraming lalaking nagngangalang Chuck pero iisa lang ang kilala niyang Chuck na miyembro ng Tennis Knights. At iyon ay walang iba kundi si Chuck Del Mundo. Para masiguro niya na si Chuck nga ang pinag-uusapan ng tatlo ay tumayo siya at lumabas na ng classroom. Nakita nga niya si Chuck na nakatayo sa hallway. Nasa magkabilang bulsa ng pantalon nito ang mga kamay nito. Nakayuko ito sa paanan nito na parang may interesanteng bagay itong nakikita roon. Parang hindi nito napapansin o naririnig na pinag-uusapan at pinagpapantasyahan na ito. Napapailing nang umiti siya at nilapitan ito. Huminto siya sa tapat nito. What are you doing here? Tanong niya. Mula sa pagkakayuko nito ay nagtaas ito ng ulo. Parang bahagya pa itong nagulat pagkakita sa kanya. Pero na makabawi ay binigyan uli siya nito ng trademark ng ngiti nito. Bumilis ang tibok ng puso niya. Shit, iba na to. Is there something wrong? Nag-aalalang tanong nito. Umiling siya. Wala. Bakit ka nga pala napadpad dito sa labas ng classroom ko? Tanong niya. Inayos niya ang suot na baseball cap. May gagawin ka ba ngayon? Yayayain sana kita. Saan? Sa Star City. Mansari kasi ng kaibigan ko ng girlfriend niya. Gusto nilang mag-celebrate sa Star City dahil memorable sa kanila ang lugar na yon. Sasama na rin yung ibang mga kaibigan ko. Niyaya rin nila ako. Naisip kitang isama. Napangiti siya nang makita niyang namula ang mga pisngi nito. Napapakamot pa ito sa batok nito habang pilit na iniiwas ang tingin sa kanya. Anong nangyayari sa isang ito? Pero kung may gagawin ka, okay lang kahit hindi ka sumama. Ano kasi gusto ko lang... Hey, easy okay? Masyado kayatang tense ngayon. May problema ba? Tanong niya. Naninibago ako sa'yo. Bakit parang hindi ka mapakali sa kinatatayuan mo? Wala naman, sabi nito. Ngumiti ito pero tabingi iyon. So, nginitian at tinanguan niya ito.
Sige, sasama ako. Pero baka makaabala ako sa inyo. Hindi mabilis na sabi nito. Really? Tumango ito. Kapansin-pansin ang pagliwanag ng mukha nito. Great, let's go. Sabi nito. Tumango siya. Hinawakan siya nito sa isang kamay at lumakad na sila. Hiniling niya na sana ay huwag na siyang bibitawan nito kahit anong mangyari. Saan ang galing ang kaisipang yun? Naguguluhan na siya sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung unti-unti na ba siyang nagkakagusto kay Chuck o natutuwa lamang siya sa presensya nito. Natutuwa kasi siya at hindi siya nakakaramdam ng pagkabagot kapag kasama niya ito. Umayos ka, Ian. Hindi ka pwedeng magkagusto agad kay Chuck. Broken-hearted ka pa, di ba? At friends lang kayo. Tumututol ang puso niya. Wala na ang sakit na dulot ng paghihiwalay nila ni Aiden kaya masasabi niyang nakamove on na siya kahit paano. Pero ayaw tumigil sa pagkontra sa kanya ng isang bahagi ng isip niya. No, overwhelm ka lang, Ian. Hindi ka pwedeng magkagusto kay Chuck. Nagbuga siya ng hangin. Mas mabuti kung i-enjoy muna niya ang sandaling iyon na nakakasama niya si Chuck. Sisikapan niyang huwag munang lagyan ng kulay ang atensyong ibinibigay nito sa kanya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.